Binabastos ninyo ang katotohanan. Binabaligtad ninyo. Sinabi ng Ama nung nandito ako, anong sinabi ng Ama sa akin? Yung lahat ng mga nag-alipusta sa iyo, mawawala silang parang alikabok. Nakita ninyo? Ako'y nalipusta. Inusig. Pinagwikaan ng lahat ng klaseng masama. Pero nasaan ang mga nagsasalita ng laban sa akin? Nasaan sila ngayon? Actually, there are two ways of effecting it under the extradition law, which is Presidential Decree 1069. If there is some urgency to taking a person subject of an extradition request into custody, then a special order by the court hearing the petition for extradition may be issued, ordering any law enforcement authority to take that person into custody. But obviously, that urgency no longer exists because Pastor Kibuloy is now in custody in relation to the trial of other cases filed locally, meaning in the Philippines. Mas magiging convenient para sa Pilipinas na ipadala na lang siya sa Amerika. Parang ano ito, parang merong kakapares ito eh. Oh. Palagay niyo, Attorney Rico. Hindi lang convenient yan na Peter, no? Merong underlying reasons kung bakit may extradition treaty, no? Both the requesting party, meaning the US, and the requested party, meaning the Philippines, would avail of the benefits of the extradition. For example, preservation of the pieces of evidence in the respective jurisdictions. Number two, preservation of the witnesses. Baka mamatay na ibang witnesses, mamaya napakatagal ang nililitis dito sa ating bansa. Let's say 10 taon na bago matapos yung ating namatay na yung mga witnesses sa Amerika. And vice versa. Pwede rin sabihin ng accused, meaning si Mr. Kibuloy, na I want to preserve my witnesses. So vice versa, pwede na nilang litisin doon at ihalag na nila ang mga witnesses doon sa Amerika. So, both ways pwede mag-benefit ang requested party na nandun ang akusado. Yan. Si Attorney Rico Domingo, yun daw ang dahilan at may bahagi sa extradition treaty na kahit may kaso dito sa ating bansa ay pinapahintulutan ding haharap sa ibang bansa para magsimula yung patong-patong niya na kaso. Dahil ang prinsipyo para ma-preserve yung ebidensya at ang mga saksi sa haba o mano ng paglilitis halimbawa dito sa Pilipinas, anong mangyari kung sa ibang bansa nagkasakit at namatay ang nagiging saksi? Anong mangyari sa kaso? Pero nauna nang sinabi ni Pastor Apollo Kibuloy na nagpakita sa kanya ang Ama. At lahat ng mga nag-alipusta sa kanya nawawala na umano. Di ba? Nag-viral si Pastor Apollo Kibuloy nung sinabi niya na napahinto niya ang lindol. Ito kayang extradition, pag-extradite sa kanya, mapahinto kaya ito ni Pastor Apollo Kibuloy? Meron tayong boses ng masa diyan. Yes or no lang yan. No? Pabor ba kayo na i-extradite si Pastor Apollo Kibuloy para harapin ang mga kaso niya sa ibang bansa? Yes or no? So, tatalakayin natin ito mga kapatid sa ating live streaming ngayon kaugnay sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Kung maalala ninyo na noong nagtago si Pastor Apollo Kibuloy, nagpalabas siya ng kauna-unahang audio clip, yung pahayag niya. At pinapaliwanag niya ang mga kaso na may kaugnayan doon sa Estados Unidos. Pero binanata niya ang presidente. Kung maalala ninyo yan, ito ang bahagi, mga kapatid. No? Ito ang bahagi. Sinabi niya na
di daw umano siya matatakot mamatay at handa siyang magpakamatay tulad umano sa kanyang ama. Yon ang sabi niya dito. At sinabi pa niya na inilabas niya itong kaniyang pahayag, unang pahayag na nag-viral din dahil di pwedeng mag-press conference siya dahil nanganganib ang kaniyang buhay. Kaya di siya magpakita. May kontrahan ata. Diba sa bahaging ito, handa siyang magpakamatay, handa siyang ialay ang kanyang buhay. Pero instead of press conference, ito nang umanong audio dahil nanganganib ang kanyang buhay. Okay, meron bang handa pagkatapos takot dahil nanganganib ang buhay? Pakinggan natin itong bahaging ito nung unang audio voice ni Pastor Apollo Kibuloy nung nagtatago siya. Mga kababayan ko sa buong bansang Pilipinas, buong sanlibutan, magandang araw, magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, at magandang araw sa inyong lahat. Ang pangungusap ko pong ito ay napakahalaga para sa lahat ng mga kababayan nating Pilipino na makikinig at manonood sa akin, although hindi nakikita ang mukha ko. Ito po si Pastor Apollo Kibuloy, ang appointed Son of God ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. Sana po press conference ang tatawagin ko ngayon. Ayan. So, sana press conference ang tatawagin dahil sa puntong ito, si Pastor Apollo Kibuloy nagtatago na, hinahanap na siya. Pero dahil nanganganib ang buhay ko, so dahil nanganganib daw ang kanyang buhay, pero sa bahagi dito may sinabi siya, hindi ako takot mamatay. Handa kong iaalay ang aking buhay. Pero nanganganib daw ang kanyang buhay. Ay hindi po muna ninyo makikita ang aking pagmumukha. Ang akin lang po munang boses ang inyong maririnig. Pahalaga po ito na sasabihin ko sa inyo. Mga kababayan, mula po noong 2018, ako ay linigalig na at ang aking kongregasyon na walang dahilan, ginawan kami ng kaso. Ito ang kanyang paliwanag. Naligalig na sila, ang kanyang congregation, siya, na walang dahilan. Pwede ba? Walang dahilan pagkatapos maligalig? Di, meron talagang dahilan. Maligalig ka ba kung walang dahilan? Tuloy natin. Doon sa bansang Amerika. Doon sa bansang Amerika. Sumunod kami sa batas. Kung kami may mga sinabi ng violations. Yan ang paliwanag niya, sumunod sila sa batas. Pero tandaan natin na may nakuha kasing limpak-limpak na pera, no? Sa kanyang pribadong eroplano. Pero pinaamin yan sa kanyang manggagawa. Kaya yun ang dahilan kung bakit nakauwi si Pastor Apollo Kibuloy dito sa ating bansa. Ang problema lang, yung manggagawa niya na umamin na isang babae na nagsabing sa kanya ang pera, abay, sa takbo ng panahon, na ituro si Pastor Apollo Kibuloy. Nag-plead guilty siya. At itinuro si Pastor Apollo Kibuloy na siya ang may-ari sa limpak-limpak na pera na confiscated. Hindi pa napatutuhanan. Yan po ay nasa kanilang federal court na. Kumuha kami ng 20 lawyer upang pag-usap. Grabe talaga, no? Ilang kaso kaya ang hinaharap ni Pastor Apollo Kibuloy sa ibang bansa? Ang kanyang abogado, 20 abogado daw. Ibig sabihin may posibilidad na mas marami pa sa kaso na hinaharap niya ang mga abogadong magtanggol sa kanya sa ibang bansa. Ang lahat ng kanilang akusasyon, which is about 43 counts. Lahat po yan. Ilan? 43 counts. Mas
marami pala ang kanyang kaso kumpara sa kanyang abogado, 43 counts. Mayroong 20 lawyers na nakatutok. 20 abogado ang nakatutok sa 43 counts niya. Patong-patong talaga. At meron na po kaming depensa. Naghihintay po ang aking mga lawyer sa Amerika at sa Pilipinas na simula ng trial. Mulang 2018, pinospon. Inawang 2020, pinospon. May paliwanag si Attorney Castro kaugnay dito. Yung pagpospon, di daw umano ang korte ang nagpospon. Hiniling sa kampo mismo ni Pastor Apollo Kibuloy na bigyan sila ng pagkakataon. Sabi yan sa pahayag ni Attorney Castro. Ginang 2022, pinospon. 2021, ganun din. 2023, sana ipopospon. Pinospon pa rin. Ngayon, hindi na po papayag ang judge. November 5, 2024, talaga pong itutuloy na. Ngayon, ako naman nandito sapagkat indicted din ako. Sealed indictment pa nga ng 3 taon, hindi ko alam ako indicted ako. So anytime pupunta ako doon, pupusasan na ako, hindi ko alam. Pero salamat naman sa Panginoon Diyos sapagkat hindi na ako pumalik doon at hindi nangyari yon. So kung talagang walang kasalanan si Pastor Apollo Kibuloy, ba't takot siyang harapin ang 43 na kaso doon sa ibang bansa? Ang kanyang mga abogado dito, sila si Attorney Topacio, ay hiniling na di muna payagan ang hiling ng Estados Unidos na siya'y i-extradite. No? Pero ayon sa paliwanag ni Attorney Rico Domingo, nasa kasunduan umano sa extradition na kahit pa mayroong kaso dito sa ating bansa, dapat siya'y haharap din sa ibang bansa dahil to preserve the evidence and to preserve the witnesses. Sa haba ng panahon, sa mga paglilitis halimbawa dito sa ating bansa, ang prinsipyo, baka may mangyari sa mga saksi, magkasakit o mamatay, anong mangyari sa naturang kaso na hindi pa sumasalang sa korte yung mga saksi. Okay, tuloy natin. Kasama ako sa kaso ng aking mga workers na mga 9 o 8 kami lahat. Ako yung number 1 na principal. Okay lang. Sapagkat ako naman ang leader ng kingdom at ako talagang target nila. Sa anong paraan ginawa kami ng kasong hindi namin alam. Yun, kung ginawan sila ng kaso na hindi alam, lalo na pag walang batayan, madali lang lusutan. Lalo na, ang dami niyang mga abogado, di ba? At mga kumuha sila ng witness. Handa na po kaming lahat ng aming depensa, lahat ng aming documents, ng aking mga lawyers, US-based lawyers, handang-handa na po kami. Pinopospon nila palagi, pero ngayon hindi na. Ngayon, ako dito sa Pilipinas, dahil nandito na ako nung dumating yung mga kasong yan, hindi ako lumaya sa Amerika, kundi dumating ako dito, wala pang kaso. Kinasuhan ako ng naka-sealed indictment, hindi na ako nakabalik doon, pero nandito na ako sa Pilipinas. So hindi po ako tumakas. Ngayon, dahil nandito ako, I will use my constitutional rights for extradition na siyang treaty ng ating bansa. Yan po ang iniintay ng mga lawyers ko dito sa Pilipinas at sa Amerika. Iniintay namin ang request ng US Embassy. So, yan talaga. Matagal na ito, sinabi niya, hinihintay talaga nila ang request ng US Embassy para sa extradition niya. Sa Department of Foreign Affairs, hindi po dumating. Yun. Hinihintay nila, hindi dumating. Ngayon, kumpirmadong dumating na. Pero sabi ng kanyang mga abogado, hihilingin nila na di muna payagang dalhin si Pastor Apollo Kibuloy sa ibang bansa.
Sapagkat kung yan pag-uusapan, i-endorse doon sa Department of Justice, wala rin doon. Hinintay namin para pag-usapan ang extradition treaty kung paano gagawin. Handa din po ako sa kasong yan kung ako'y ma-extradite. Oh, so, tandaan natin ha, sinabi talaga yan ni Pastor Apollo Kibuloy sa kauna-unahan niya ng paglabas ng opisyal na pahayag na handa talaga umano siya para ma-extradite. Ang tanong, bakit hiniling na hindi payagan ang hiling mismo ng Estados Unidos na dalhin si Pastor Apollo Kibuloy para harap? Pagkatapos mapag-usapan at nakadaan na kami ng Court of Appeals, Court of First Instance at Supreme Court. Kung ilang taon yun, dapat magtiis din sila. Hindi dumating yun, hinihintay ko hanggang ngayon. Well, may nabasa ko kay Andres Albao, pamboro siya pero tapusin muna ang kaso. Well, ayon kay Attorney Rico Domingo na bakit kailangan nasa kasunduan umano sa extradition na kailangan talagang dalhin at haharap sa korte si Pastor Apollo Kibuloy. Ang purpose, to preserve the evidences and witnesses. Dahil dito sa Pilipinas, tatagal pa ang paglilitis. Baka tatakbo ito ng 10 taon. Yeah? So, ang prinsipyo dito ay baka may mangyari sa mga witnesses sa ibang bansa. Magkasakit ba, mamatay? Anong mangyari sa estado ng kaso? Pero sabi pa sa paliwanag ni Attorney Domingo, mamaya pakinggan natin, na kung lilitisin naman si Pastor Apollo Kibuloy dito sa ating bansa, isa sa uwi umano para haharap din sa kaso dito sa ating bansa. Okay, tuloy natin muna si Pastor Apollo Kibuloy. Wala pong request na ganon. Ngayon, yan. So, ibig sabihin, itong extradition, mga kapatid, inabangan na umano nila. Matagal na nilang inabangan. Ngunit walang request sa pagpalabas niya ng kanyang opisyal na pahayag. Problema, ngayon, lumabas na ang request. Ito po ang mahalagang ibabalita ko sa inyo. Mula noong 2018 hanggang ngayon, hindi na po kami mapakali sa ating sariling bansa. Nawala po ang aming kalayaan sapagkat kami dito ay sinosurveillance. Sinosurveillance ako dito sa Pilipinas ng CIA at ng FBI. Sarili kong bansa, ako po ay nagtatago sapagkat liligwakin ako ng ganun-ganun na lang. Natural, nagtatago si Pastor sa sariling bansa dahil meron siyang patong-patong na mga kaso. Meron siyang patong-patong na mga kaso. At ang mga kaso niya ay naisampa doon sa Davao City prosecutors. Dismiss yun. At matapos na-dismiss sa prosecutor's office, dahil epicenter talaga ni Pastor Apollo Kibuloy, idinulog sa Department of Justice during the time of former President Duterte. Pinakatulog yan sa DOJ ang mga kasong idinulog sa Department of Justice kay Pastor Apollo Kibuloy. Pinakatulog. Sa mahabang panahon. Ang problema dahil dito sa opisyal niya na pahayag kung saan grabe ang kaniyang banat sa presidente at sa First Lady, no, grabe talaga ang kanyang banat. Yon. Ang nakatulog na kaso sa DOJ, biglang nakamata. Gumising. Yan. Ang problema, may kaso siya na walang piyansa. At hindi lang yan, inilipat pa from Davao sa ibang lugar para sa seguridad ng mga nagreklamo at mga saksi. Okay, tuloy natin. Walang extradition process na gagawin. Dumating po sa aming kaalaman sa mga sandaling ito
from reliable sources, correct me if I am wrong, but these are reliable sources na dumating sa akin, na ayaw na raw po nila ng extradition treaty. Ang kanila daw pong gagawin ng CIA, ng FBI, ng US Embassy at State... Yan. Ang sabi ni Pastor Apollo Kibuloy, ayaw na umano ng US ang extradition dahil may ibang balak daw umano sila. Department, kasabwat ng ating gobyerno, ng Pangulong Marcos at ng First Lady at kung sino pa man ang nasa gobyerno, ako ay rendition ng kanilang gagawin. Ang rendition, ang ibig sabihin po, anumang oras pwede lang pasukin ang aking compound at ako ay kidnapin. It's not only rendition but also elimination. Ito ay pinabulaanan din ng PNP, no? Nag-press conference dito si yung spokesperson ng PNP, si General Apahardo. If it is possible, pwede nila akong i-assassinate. So, nandun po sa dalawang yun. So, kung totoo yung sinabi ni Pastor Apollo Kibuloy, bakit lumabas ngayon ang extradition niya, mga dokumento, at hiniling na siya ay haharap sa mga kaso doon sa ibang bansa? Kidnapping or assassination. Killing talaga, murder. Yun po ang dumating na balita sa akin ngayon from reliable sources. Kaya, mulang 2018, alam na po namin na may gagawin sila. Hindi lang namin alam kung paano sapagkat ang iniintay namin ay extradition sapagkat yun ang treaty natin. Ngayon, ito pong gagawin nila dahil... So, hinihintay talaga nila noon pa man, 2018, ang extradition daw. Hindi na sila dadaan doon, ay illegal. Kidnapping or elimination or assassination. Di po ba sa atang sariling bansa, ang aking constitutional rights na wala na? Sapagkat ako po ay binigay na sa kamay ng mga banyagang ito ng ating sariling gobyerno ni Pangulong Marcos at ni First Lady Araneta Marcos. Huwag kayong magkaila kung totoo itong sinasabi ko. Angkinin nyo, kung hindi, i-correct ninyo ako. Sapagkat ang buhay ko ngayon ay nanganganib. Kahit mukha ko, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo. Sapagkat ako ay binigay na ninyo sa kamay ng mga Amerikano. At gagawin nilang gusto nilang gawin sa akin sa aking sariling bansa. Ang aking 11 compounds, araw-gabi, sinosurveillan ng drone. Hindi po kami makatulog, hindi kami mapakali. Baka yung ginawa nila sa amin noong 2020 doon sa Amerika, na bigla kaming pinasok, pinaggigibang pintuan, pinaggigibang lahat ng aming pamamahay sa loob, liligwak lahat, ay gagawin nila dito sa aming bansang Pilipinas sa aking mga compound. Saan man po ako naroroon, nandoon sila nakasurveillance sa akin at naghihintay na lang ng tamang pagkakataon upang ako ay kidnapin o kaya patayin o kaya i-assassinate na ganun-ganun na lang para mawala ako dito sa mundong ito. Na kanilang bakit ako naging hadlang, hindi ko alam. Hindi lang po yun mga kababayan, kundi ang aking leaders lahat kasama na sa elimination. Ito pong aking Board of Administrators, senior leaders, lahat po sila ay pwede na rin nilang patayin lahat. At pagkatapos hindi namin alam kung anong plano nila sa buong properties namin sa Kingdom Nation. Kahit bakit ganito sila kagalit at bakit ganito ang kanilang treatment sa akin na isang appointed son. Ang ministry ko po ay evangelizing the whole world with the Word of God. Hindi ko naman kasalanan ako'y maging kaibigan ng politikong tulad ni Pangulong Duterte, Vice President Sara. Taga Davao po kaming lahat. Lumaki kami lahat dito. Alam ko po ang aking mga kaibigan sila. Lumaki kami, mayor namin yan, prosecutor pa, naging congressman, naging president. Yan po ang aking pakikipag-ugnayan for nation building. Wala akong ibang interest sa bansang ito, kundi ang pagunlad. Ngayon, ako po ay inuusig. Ako po ay ginigipit.
At ako po ay sinasaktan sa lahat ng paraan ng mga false accusation, false allegations na ayaw naman nilang pumunta sa korte. At pagkatapos, ayaw din nilang harapin. No, so, yon ang sinabing ayaw pumunta sa korte. Kaya nga, naging wanted siya sa Estados Unidos dahil may mga kasong isinampa sa korte. Naging wanted din siya dito sa ating bansa dahil may mga kaso, iba't ibang kaso, although na-dismiss yan sa prosecutor's office sa Davao, pero di nagtapos dahil idinulog yan sa Department of Justice. At sa mahabang panahon, pinakatulog yan. Dahil dito sa opisyal na pahayag niya, ito ang dahilan kung bakit ang mga nakakatulog na kaso, yung mga kasong pinakatulog during the time of former President Rodrigo Duterte sa DOJ, ito, dahil dito, grabe ang kanyang banat, gumising. Nalabasan siya ng warrant of arrest. Ay paharap itong mga false accusers na pinaggagawa nila to destroy my reputation para idamay sila Duterte family doon sa kapupuntahan ng mga investigasyong walang kakwenta-kwenta. Hinamon ko na kayo, punta kayo sa korte. Ayaw ninyo, ikaw, Risa Hontiveros, ikaw, kayong tatlo dyan na nasa kongresong puro leftist. Hinahamon ko kayo, sabi ko, pumunta kayo sa korte sapagkat ang SMNI walang kasalanan, ginurgur ninyo sapagkat idinadawit ninyo kami sa politika. Nalis ninyo ang aming malayang pagpapahayag, ang aming press freedom, pati ang liberty ko na, ang aking freedom, ang aking constitutional rights, wala na po. Palagi kaming nagtatago. Palagi kaming lumilingon sa likod namin sapagkat hinahabol kami. Yan ang una niyang pahayag. Yeah? At resulta, gumising yung mga nakatulog na kaso niya na nasa Department of Justice. Okay. Pakinggan natin sa interview si Attorney Reco Domingo. Ano po? Now, the question is, yung pinag-uusapan po namin ni Rica kanina, which will take precedence? Is it the cases here in the Philippines o yung mga kaso niya? Kaya dito na talaga dapat pag-isipan ng mga kaanib ni Pastor Apollo Kibuloy na naniniwala, una, siya ang appointed son of God. Pangalawa, siya ang may-ari sa sanlibutan. Ito bang may-aring sanlibutan pero nagtatago dahil sa patong-patong na kaso. Pangatlo, lahat na kaluluwa dadaan sa kanya at siya ang lalagda. Okay, tuloy natin. Sa Amerika. Okay, kung ating titingnan ang minutes ng treaty, no? Yung treaty na yan 2094 pa, no? Habang ninegotiate nila ang provisions ng treaty, merong declaration ang representative ng Pilipinas towards the treaty extradition na kanilang hinuhubog at that time, 1994. Sinabi nila, the municipal court would be inferior to the treaty provisions. Mm-hmm. In other words, in case of doubt or in case of conflict between the treaty provisions as well as the municipal law, which is the Philippine law, then the treaty provisions will prevail. Okay. So, which means, what does that exactly mean? Mas magiging priority yung extradition request ng Amerika, Attorney Rico? Well, hindi naman mas preferred ang kanilang ang sinasabi. These actually, Rica and Petra, these actually an international committee, no? Traditional extraditions would be agreement between parties, friendly parties on certain crimes offenses. Kaya nagbibigayan ng dalawang parties na yan, the requested and the requesting parties, no? So they can say merong Article 10
or Article 11 ng treaty na nagsasabi habang nililitis yan sa Pilipinas, pwede naming hingin ang temporary custody ng na accused in the States so that we will try him also in the States, in the Federal District Court of California, the Santa Ana. So pwedeng gawin nila yon. That's part, I haven't seen the request. Yeah, okay. Sinabi ni Ambassador Babes Romualdez. Para pala mapagsimulan ang hearing din, paglilitis sa ibang bansa to preserve the evidences and witnesses. Binigay na raw yan as early as June. But according kahapon sa ating report, I don't know kung meron ng subsequent report na hindi pa raw natatanggap ng DOJ. Although, in-interview na yata yung spokesman niya. Sinabi niya, top priority raw na dapat matapos ang litisan kay Apollo Kibuloy at dapat ay ma-serve niya yung kanyang sentence dito sa Pilipinas bago sila mapunta sa Amerika pursuant to the extradition, assuming it is accepted by the requested party. Sentence ang pinag-uusapan po, Attorney Rico. So, ibig sabihin na magkakaroon muna ng trial, decision, and then sentencing. At pagsisilbihan niya muna kung ilang taon siya, kung halimbawang ma-prove nga siya na guilty, before siya, bago pa siya ma-extradite. Opo. Pero merong isang mechanism na nagsasabi under Article 11, Paragraph 1, na pwedeng ito temporarily surrender ng Philippine jurisdiction ang accused sa Amerika for trial. Pwedeng i-temporarily surrender with the undertaking of the U.S. government, the State Department, na ibabalik naman nila yung akusado kung kailangan. Opo. Pero what happens, attorney, no? Kung kunyari, sabihin natin na pumayag, ipadala sa US si Pastor at nilitis, nagkaroon ng verdict, nagkaroon din ng sentencing, pero dahil nga pahiram lamang ang kanyang pagpunta doon, ibabalik ba siya dito sa Pilipinas? What happens to the sentence dun sa verdict na ipapataw ng US court? Ang sabi sa treaty, pwedeng concurrent ang service ng conviction. Which means? Which means negotiated yan. Pwede nilang habang sineserve ang sentence, kunyari na convicted siya sa Amerika, sa District Court ng Amerika, pending appeal, kung nag-appeal siya, pwedeng ibalik din naman dito sa Pilipinas para itry naman siya at tapusin ang kanyang dalawang kaso sa Pasig Court at saka sa Quezon City Court right now. So it's not one sentence added to the other. It can be served concurrent or simultaneously, binibilang na yung taon. Correct. And that is consistent with what we call the principle of dual criminality clause. Okay. They can be concurrently tried. Right. They can be concurrently served, assuming the guy is convicted. Then pwede magkatugma yung dalawang yon, depende na sa dalawang requested party at saka requesting party. The requesting party is US, the US State Department, and requested party is the Philippines pursuant to the treaty. Magkaiba po yung kaso niya doon at dito. Pero parehong lilitisin, parehong bibigyan ng sentencing. Saan po ang mas may bigat na kanyang paggagawan ng sentence? Dito po ba sa Pilipinas dahil isa siyang Pilipino? Hindi dahil sa Pilipino yan Parang nangyayari dyan Hindi tinitingnan ng, of course, tinitingnan din ng citizenship, but that's not really very material here. Ang mga indictments, ang mga na binasa sa District Court ng US last March 2024, binuksan na yung warrant, no? Yung warrant of arrest, no? Mabigat din yata at may mga ibang ingredients ng payments sa Amerika na wala naman dito sa ingredients dito sa Pilipinas. But nonetheless, there are concurrent jurisdictions on certain offenses that are actually enunciated in the treaty. For example, sex trafficking, violation of visas, for example, that are also material in the U.S. District Court. So may kaibahan yon, pero at the same time, di naman makahiwala yon because they may have come from the same transactions that are covered by the extradition treaty. Okay.
Attorney Rico, all things being equal, huwag na natin pag-usapan muna na may priority ang Pilipinas, ano po. Pero ang basis po ba could be how severe or how serious the crimes are in the US as opposed to the Philippines. It's possible. I haven't read the request, Peter and Rica, no? Opo. Have you? Have you request of the extradition? No, not at all. Dala-dala, no? Opo, Hindi pa ito pinapapublish ng Department of Foreign Affairs yan, no? Opo. Wala din daw pong Nonetheless, copy pa talagay eh. ko, sa akin lang to, no? Maraming mga aspeto sa district court criminal cases na, for example, labor related, yung mga sexual trafficking. And the fraudulent procurement of visas, for example, na very sensitive ngayon ng Trump administration. So, pwedeng pumunta yan dito sa elemento ditong extradition request. Yeah. Okay. All right. Let me see if I can put this in a very diplomatic manner, Attorney Rico. Hindi kaya, from a political standpoint, mas magiging convenient para sa Pilipinas na ipadala na lang siya sa Amerika. Parang parang merong kakapares ito eh. Oh. Palagay niyo, Attorney Rico. Hindi lang convenient yan na Peter, no? Merong underlying reasons kung bakit may extradition treaty, no? Both the requesting party, meaning the US, and the requested party, meaning the Philippines, would avail of the benefits of the extradition. For example, preservation of the pieces of evidence in the respective jurisdictions. Number 2, preservation of the witnesses. Baka mamatay na ibang witnesses, mamaya napakatagal ang nililitis dito sa ating bansa. That's 10 taon na bago matapos yung ating namatay na yung mga witnesses sa Amerika. And vice versa. Pwede rin sabihin ng accused, meaning si Mr. Kibuloy, na I want to preserve my witnesses. So vice versa, pwede na nilang litisin doon at ihalag na nila ang mga witnesses doon sa Amerika. Okay. Both ways pwede mag-benefit ang requested party na nandun ang akusado at yung requesting party na humihingi ng extradition. Both would be applicable yung benefits ng extradition treaty. Yeah, because politically speaking, very thorny issue po itong kay Kibuloy. Kaya iniisip ko nga baka mas maganda kung isipin ng ibang mga opisyales na mas maganda doon na muna natin ipadala, 'di ba? Ang tanong po Attorney Rico, can he be tried knowing na nandito na siya, in custody na siya dito sa Pilipinas? Can the US try him in absentia? Mukhang hindi po pwede. Dapat in person po siya doon. Ng criminal case po ito. Yun. Maari po ba na itong extradition request ng US ay makapag-speed up doon sa proseso ng paglilitis ng mga kaso niya dito sa Pilipinas? Malaking bagay po yan. In fact, sabi ng spokesman ng DOJ kahapon yata that they will try their best to expedite it. But when you talk about expediting criminal cases in the Philippines, wala na akong sasabihin doon. Kayo na magsabuhusga kung gano'ng kabilis yan. Tatanungin ko nga lang po, mayroon na bang update eh? I feel you, sir. I feel you. Kasi sabi ni Peter, you have to be subtle about it. Pwede pong kayo diretso. Kami po, mahihirapan kami. Ayun po. Well, I've been in practice for more than 40 years. And usually ang criminal cases, unless na may special attention ng mga courts, usually mga 3 years yan, 4 years or even more. Depending on how strong the defense and the prosecution people are. So, pero sa Amerika, tuloy-tuloy eh. In 6 months, tapos na po yun. Oo nga, meron silang ganun po na this will be tried in X number of months. Dali pala sa Amerika, ha? 6 na buwan, tapos na. Ang sa atin, grabe. Continuous trial dito. Minsan, ang continuous trial natin, 3 taon, 4 na taon, 5 taon. So, that is actually a testimony of the kind of judicial procedures that we have here, as well as the track record po natin. Kaya, so, kung balikan natin si Pastor Apollo Kibuloy, di ba, sabi niya, matagal na nilang hinintay ito. Pero ang tanong, nang dumating, bakit hiniling na di muna payagan
ang hiling ng Estados Unidos. Balikan muna natin siya. Mga kababayan ko sa buong bansang Ito. itong sinasabi ko, ang kininyo kung hindi kababayan, kundi ang aking leaders lahat kasama na sa elimination. Ito pong aking Board of Administrators, senior leaders, lahat po sila ay pwede na rin nilang patayin lahat. At pagkatapos hindi namin alam kung anong plano nila sa buong properties namin sa Kingdom Nation. Kahit bakit ganito sila kagalit. Ang tanong, mapahinto kaya ni Pastor Apollo Kibuloy? Di ba ayon sa kaniyang pahayag, yung lahat ng mga nag-alipusta sa kanya, ano daw? Binabastos ninyo ang katotohanan, binabaligtad ninyo. Sinabi ng Ama nung nandito ako, anong sinabi ng Ama sa akin? Yung lahat ng mga nag-alipusta sa iyo, mawawala silang parang alikabok. Nakita ninyo? Ako'y nalipusta. Inusig. Pinagwikaan ng lahat ng klaseng masama. Pero nasaan ang mga nagsasalita ng laban sa akin? Nasaan sila ngayon? Yon. Ang nag-alipusta sa kanya, mawawala daw parang alikabok. Sino kaya ang mawawala ngayon? Mapahinto kaya ni Pastor Apollo Kibuloy ang hiling ng Estados Unidos na dapat haharap siya? Tutukan din natin ito. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli.